sa ay talagang sinasabi po niya talaga na okay lang lumindol dahil darating na si Kami-sama. Yes, sama kami niya gano'n. Anyway, ngayon pong araw na ito ay meron po akong babahagi sa inyo isang special na mensahe na alam kong everybody can relate. Kaya alam po ninyo, simula po last Saturday and the past days po, alam po ba ninyo na lingid sa kaisipan ng marami rito sa atin, I've been going through failure. At talagang sabi ko, nagpe-pray ako sa Panginoon, Lord, bakit in spite of all these things, I am in this area, I am a failure. I pray to God and sabi ko, Lord, encourage me. And then nung Martes, Miyerkules, Friday po ng morning, habang ako po itong buong week na yan, pinipilit ko pong buksan ang Biblia para ma-encourage ako sa mga bagay-bagay na nararanasan ko. Sabi ko, God, encourage me. And then, hanggang sa Friday morning po, the Lord spoke to me. Talaga sobrang lakas ng pagkilos ng Panginoon sa akin. Naririnig ko pong tinig niya na talagang isinulat ko po lahat yung mga verses na yon. At na-encourage po ako na sabi ko, dito ako sa puntong ito gagawa ng mensahe tungkol sa kabiguan. Kaya po, naniniwala ako, marami sa atin dito yung dumadanas ng kabiguan o dumanas na ng kabiguan o yung iba sa atin dumaan na yung kabiguan pero may epekto pa rin ang kabiguan yan. Diyan po ba kayo? Amen. Okay, nakikipag-usap po ba ako sa mga tao ngayon? Amen. Okay? Dahil gusto ko malaman natin mga kapatid ko, isa sa mga dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito ay sapagkat nais niya na maibsan at sagutin yung mga bagay na kabigo ang dinanas ng maraming tao. Alam niyo po ba ang pinakamabigat na kabiguan na dinanas natin ay yung hindi natin naabot ang standard ng Diyos. Okay? Kaya pinamagatan ko po ang aking mensahe, in the face of failure. Lahat tayo ay humaharap sa iba't ibang klaseng kabiguan. Failure. Amen? Alam ko, mayroon tayo iba-ibang kabiguan. Mayroong nabigo sa pag-ibig. Normal yon. Pagka sinabing bigo, yan kagad na pumapasok sa isip natin. Pero may mga bigo sa kanilang karelasyon. Bigo sa kanilang mga asawa. Bigo sa kanilang mga anak. Tama? Bigo sa kanilang magulang. Hello? Okay? Yung inaasahan mo sa iyong magulang ay hindi mo nakikita sa iyong magulang. Bigo sa iyong mga anak sapagkat ang inaasahan mong paglaki ng iyong anak na dapat tumalima sa mga bagay na kagustuhan mo pero hindi niya ginagawa, bigo ka. Bigo ka, kabiguan saan? Kabiguan sa trabaho o sa negosyo na bankrupt ang iyong tinayong negosyo. Kabiguan. Ang iba naman sa atin, bigo dahil marahil gusto mong makapasok sa isang area ng isang kumpanya na yun, pero hindi ka nakapasok, bigo ka. Ang ibang kabiguan naman, maaari sa iba sa atin dito, bigo ka dahil hindi mo magawa o mabili yung bagay na gusto mong bilhin sa iyong buhay. Kung kunyari sabihin mo, hanggang ngayon, 20 taon na ako sa Japan, hanggang ngayon hindi pa ako makabili ng lupa't bahay na sarili. Bigo ka pa rin hanggang ngayon. Andyan po ba kayo? Iba't ibang area ng kabiguan. At kung ikaw man ay nandito sa mga bagay na sinasabi ko ngayon sa iyo, pakinggan mong mabuti sapagkat ang mensahe ko mga kapatid ay hindi para maiwasan mo ang kabiguan. Kung papaano natin haharapin ang kabiguan at papaano ka mag-move on pagkatapos ng kabiguan. Amen? Sabi po ng Biblia, sabi ko nga po, ang pinaka-greatest na kabiguan na ginawa ng tao o nangyari sa tao ay ang kabiguang hindi natin marating yung antas ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang pamantayan. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Paborito natin ito at kabisado nating lahat ito. Nakikita po natin na tayo daw po ay we fall short of the glory of God. Ito po yung NIV version. Pero kung babasahin po natin yung Phillips Paraphrase version ng Romans 3:23, this is how he translated Romans 3:23. Sabi po ganito, all of us have failed
falling way short of fulfilling the beauty of God's plan that which God intended us to be. Ibig sabihin mga kapatid ko, kapag daw tayo ay tinawag na sinner, we are failure. Yung ibig sabihin nun, we fail to reach the standard of which God is expecting us to be. Okay? Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Ini-expect sa atin ng Panginoon na maatin natin yung pamantayan na yun. But we fall short. And once you fall short, you fail. And once you fail, you sin. Andyan po ba kayo? Kaya makikita po natin mga kapatid ko, kung tayo po ay sinner, ibig sabihin, we fail to reach the standard or we fail to accomplish kung ano man yung inaasahan sa atin ng Panginoon na gagawin natin. Kaya mga kapatid ko, ngayong araw na ito, naniniwala ako, pag-uusapan po natin, ulitin ko, hindi natin pag-uusapan kung papaano natin maiiwasan sapagkat hindi natin pwedeng iwasan. Pag-uusapan natin ito kung papaano natin masusurvive and at the same time on how we can recover from that masasabi nating failure. Sabi po, tinignan ko po yung dictionary tungkol sa what is failure. Okay? Para magkaroon tayo ng mas malaki pang ideya kung ano yung failure. Sabi po ron, failure is what? Failing to perform a duty or expected action. Failure, sabi niya gano'n, yung expected duty mo na inaasahan mong gagawin mo ay hindi mo nagampanang mabuti. Falling short, kaya fall short of the glory of God. That's failing. Falling short or deficiency or not producing the intended effect. Yung bagay na gusto mong mangyari, yung bagay na gusto mong gawin, ay kinulang ka. You fall short. That's why you feel what? Failure. Okay? You feel failure sa iyong buhay. Okay? Kaya, kumbaga, makikita po natin na ayaw natin na maging isang bigo dito sa mundong ito. Okay? Kasi, ang other names ng pagkabigo, nandiyan po yan, failing, tapos deficiency. Tingnan po natin. To become deficient, ano daw po ang tawag sa isang failure? To become deficient. To be insufficient. To cease to be abundant. To be entirely wanting. Becoming weaker. Decaying. Declining. Omitting. Not executing or performing. Miscarrying. Neglecting. Wanting. Becoming bankrupt and insolvent. Ang pangit, no? Okay? Ang pangit ng meaning ng word na failure. Kaya nga sabi ko po sa inyo, no one wants to be, sabi ko nga ay, hindi lang natin who wants to be a failure, pag kundi walang gustong dumaan sa kabiguan. Ayaw natin yan. Pero gusto ko malaman natin dito, ngayong hapon na ito mga kapatid ko, the reason why Jesus Christ came here on earth ay para ipakita sa ating mga failure, sinners, okay, who fall short of the glory of God, na ang Diyos ay narito para tayo po ay bigyan ng kalakasan at itaas muli. Tulungan tayong makatayo muli. Kaya naparito po ang ating Panginoong Jesucristo. That is, I'm speaking on spiritual, but I'm also speaking on the physical term. Nais ng Panginoon na tulungan ka. Nais ng Panginoon na from your defeat, from your failure, ikaw